Ang problema naman ngayon sa akin ay ito na, kasi kailangan ko na naman talaga siyang ipatanggal. Panahon na! Panahon na! Para makasaya! Pagkat mo na! Rena! Palandan! Para sumigla! Roll hanggang umaga! Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po ako ngayon dahil gusto ko lang sagutin yung mga katanungan niyo sa akin tungkol doon sa pugita pa rin. Kasi hanggang ngayon ay meron pa rin nagtatanong. Di ko alam kung hindi nyo lang ba talaga pinanood yung mga dati kong videos. Kasi lagi kong binabanggit sa inyo kung saan nga bang clinic ako nagpa-opera, saang clinic yung libre, magkano ang binayaran ko, saang location, mga ganyan. Kasi halos kadalasan talaga ganun yung natatanggap ko na mga comment dito sa aking YouTube tungkol dun sa pag-oopera. So ngayon babanggitin ko na naman sa inyo, hindi ako magsasawang magsasabi sa inyo or sasagot dun sa mga katanungan ninyo dahil nga yun yung trabaho ko kung nasagutin ko yung mga katanungan ninyo. Hindi ako magsasawa na lagi kong sasagutin yung mga katanungan nyo lahat-lahat. So yan, kung tatanungin nyo ako kung saan ako nagpa-opera, ito po ay sa Malasiki, Pangasinan, sa may Sainaya Eye Center. So, meron na naman ako, kailangan ko na naman pa-operahan yung itong mata ko na to. Dahil nga ito yung inoperahan before, okay naman siya sa awa ng Diyos. Tapos, merong libre na clinic doon sa may San Fabian, Pangasinan. Pwede kayong pumunta doon. Sa Divinesia, ganyan, i-search nyo na lang, ilagay ko dito sa screen kung saan yun. Tapos, puntahan nyo na lang doon, i-search nyo na lang kung saan kasi libre po talaga yun as long as may PhilHealth kayo. Siguraduhin nyo lang na bago kayo pumunta doon ay may PhilHealth kayo kasi pag pupunta kayo doon at wala kayong PhilHealth, malaki-laki sigurado ang babayaran ninyo. Mga nasa 30,000, mga ganun siguro ang babayaran ninyo. Pero yung sa akin, sa may Sainaya Eye Center, kung sino yung malapit, kung ayaw nyo lang pumunta doon sa San Fabian kasi medyo malayo, pumunta na lang kayo doon sa Malasiki, Pangasinan. Kasi magkano lang yung binayaran ko noon? 3,000 yung binayaran ko kasama nung gamot na. Tapos, yun, follow-up check-up. May follow-up nila ay 150. Hindi ko alam kung magkano na yung check-up nila ngayon. Pero nung 2020, 150 pesos lang yung check-up nila. So, as long as may PhilHealth kayo, walang problema. Ayan, pumunta kayo doon, magpa-opera kayo doon. At, yun, ipatanggal nyo na kasi napakahirap talaga kung meron kayong pugita kasi nahirapan kayo, magbe-blurry yung paningin ninyo, masakit yung lagi, ako nga kanina sobrang sakit ng ulo ko dito, masakit, tapos yung dito nga, yung eto, pakiramdam ko nasisilaw siya kahit na may salamin ako, ito lagi kong ginagamit pag maalis ako, lalo mainit, transition ito lagi kong ginagamit, lalo na pagka aalis ako, magde-day off ako, lalo pag mainit talaga kasi magda-dark siya. So mag-change yung kulay niya, magiging sunglasses to protect na rin sa ating mata. Tapos meron din siyang UV protection na ganyan, yung mga kung anong may protection na to eh. Pag lalabas ako, protection na rin siya pero hindi pa rin siya, parang kailangan gumamit pa rin tayo ng sombrero or magpayong pa rin tayo para protection na rin ang ating mata. Dahil napaka-importante talaga na maproteksyonan yung mata natin kasi syempre yun yung pinaka-importanting natin, no? Hindi tayo makakita kung wala tayong mata, di ba? Parang napaka-delikado ganun. Napaka-importante talaga. Kaya kung gusto niyo man na pumunta doon, pumunta lang kayo. Hindi ko kayo i-refer, wag niyo sabihin yung pangalan ko, basta ako, isang pasyente nila ako doon na nagpa-opera dati. So, ayan, successful yung pag-opera nila sa akin. So, tatanungin niyo ko kung paano nga ba talaga iwasan na magkaroon ng pugita. Ayun, ang sa akin lang, may advice ko, magsombrero kasi ako nga nagkaroon eh. Kasi nga lagi akong lumalabas pagka lalabas, hindi maiwasan yun, maalikabok, tapos mainit yung panahon. Tapos makakalimutan natin na magpayong, magsombrero, mainit yung maalikabok, ganyan papasukan. Lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa maalikabok na lugar, sa mga nagko-construction, sa mga nasa palayan, ganyan. Halos kadalasan sila yung magkakaroon ng ganito. Kasi ako dati nagtatanim akong palay, nagbubunot akong punla, ganyan, maalikabok, wala akong sinasanto. Ayan, lagi akong nagtatrabaho ako sa bukirin, kaya nag-aani ako. Kaya yun, nakakuha ako dito, malaki. Tapos ito naman ngayon ang kailangan kong paoperahan. Pero hindi pa ngayon kasi wala akong time na magpa-opera pa. Kaya siguro pag may time na ako, tsaka na ako magpa-opera. O ayan. Tapos, yun, mahirap talaga, siya. Nung unang inoperahan ako, masakit.
di siyempre halos hindi ako makakita nun kasi nga yung ito masakit nung inoperahan, siyempre binuka nilang gano'n tapos namaga pa kinabukasan kusa siyang tutulo, magluluha. Tapos um, hindi ka puwedeng magbuhat ng hindi ka pa puwedeng magtrabaho kasi delikado yun lalo bagong opera ka. Tapos pagka ano niyan, hindi ka puwedeng maligo in 3 days. Hindi mo siya puwedeng basain yung mata mo, hindi ka puwedeng maghilamos. Puwede mo ano lang, punasan lang, face towel, punasan mo lang na gano'n. Tapos puwede kang maligo. Puwede mong liguin yung katawan mo, ganyan, mag-half-bath ka. Tapos paliguan mo yung buhok mo, pero hindi ka puwedeng maghilamos na babasain mo yung mukha mo. Kasi nga hindi nga puwedeng basain yon kasi nga may contact lens pa yun do'n. Pero 3 days lang naman, hindi ka puwedeng magluto sa mausok, hindi yun puwedeng mausukan kasi bawal yun. Babawalan ka ng doktor, hindi ka puwede sa mausok, hindi ka puwedeng maalikabok, hindi ka puwedeng magbuhat, ayan, hindi ka puwede mo nang magbuhat ng mabigat or kung ano man. Kasi bagong opera yun, mapupwersa yung mata mo. So yun, kailangang alagaan nyo talaga yon. Nung ako naman, nung time ko na nagpa-opera ako, hindi ko talaga ginawa yun, hindi ako nagtrabaho muna. Ano lang, dyan lang sa bahay pero hindi ako pwedeng magwalis lang ako dito sa baba pero yung magtatanggal ng mga agiw-agiw hindi pwede. Kaya kailangan ingatan talaga, dubli ingat talaga kung magpa-opera man tayo, dubli ingat talaga. Kasi sa awa naman ng Diyos, malampasan natin yung tulad nung sa akin, wala siyang problema dito. Ang problema naman ngayon sa akin ay ito na, kasi kailangan ko na naman talaga siyang ipatanggal. Kasi actually hinyog na siya pwede na siyang ipatanggal pero wala lang akong time. Kasi kung uuwi ako, nandito kasi ako ngayon sa trabaho ko sa Hong Kong. Pag uuwi ako, kailangan ko ng more time. Hindi kasi yung isang buwan. Kasi nga magpa-check up ako. Pag ipatanggal ko siya, ipa-check up ko siya after 2 weeks. Tapos, pag hindi pa pwede, pabalikin ka ng another 1 week pa. So, pang 3 weeks na yun. Pag hindi pa rin pala siya pwede, so, pang isang buwan, tsaka na nila tatanggalin yung contact lens or yung tahi. Kasi nga, pressed ko pa yung dun sa loob. Sasabihin naman nila kung hindi ka pa pwedeng tanggalan ng contact lens Kasi lalagyan nila ng contact lens yon. Or yung tahi, yung dito sa may pinagtahian nila, pinagtalian siguro ganun, yung tatanggalin nila. So, pag sasabihin nila na hindi pa pwedeng tanggalin o hindi ako makabalik ng trabaho, kaya hindi ako pwedeng magpatanggal ngayon kasi nga, hindi naman ako pwedeng umuwi ng 1 buwan sa Pilipinas. Kailangan 2 linggo lang, yung pinakamatagal talagang uwi ko 2 linggo, pero more than that hindi na pwede kasi syempre sa trabaho ko bawal yon. Hindi ako pinapayagan na matagal umuwi or gano'n. Nagpatanggal ako before kasi yun yung umuwi ako ng 2 years kasi nga nag-alaga ako ng mother ko. So umuwi lang ako ng Pilipinas para mag-aral. Nag-alaga ako ng mother ko tapos nung nag-aral din ako ng college ko. Ayan, 2 years. Tapos bumalik ako dito sa amo ko pa din. Ayan, tinawagan nila ako. Kaya nakapagpatanggal ako ng pterygium ko doon. Yun yung mga naunang video ko na yun. Pero yan, napakaganda talaga ng result. Hindi ako nagsisisi. Wala akong pagsisisi na pinatanggal ko doon sa doktor na. Napakagaling ng doktor na nagtanggal sa akin. Ang ganda ng resulta. Sabi nga nung nasa medical ko, nung nagpa-check up ako, di ba yung bumalik ako dito sa trabaho ko. Tapos nung sa optical na, hindi nila alam na meron akong opera or inoperahan nila, tinanggalan nila ng pterygium. So, ito kasi nakikita nila, yung tumubo na naman. Sabi ko, pterygium kasi yan. Sabi niya, oo, okay lang yan. Sabing ganun. Sabi ko, ito kasi inoperahan na rin yan. Meron yan pterygium before. Sabi ko ganun. Sabi niya, really, na wala daw siyang mark or wala daw siyang makikita na pinagtanggalan. Yan, magaling daw yung doktor na nagtanggal sa akin. So, yun, napakagaling ng doktor talaga. Na taga Pampanga yun siya Nakalimutan ko lang yung pangalan ng doktor. Pero taga Pampanga siya. Tapos nagdo-duty siya dyan sa may Malasiki, Pangasinan. Yun. Bago kayo magpa-opera yan, ulitin ko naman. Ulitin ko lang, bago kayo magpa-opera, siguraduhin nyo na may PhilHealth kayo para konti lang talaga yung babayaran ninyo or kasi pag pupunta kayo ng ibang clinic, napakamahal talaga ng bayad, nasa 30,000 tulad nung kapitbahay namin.
30,000 yung ginastos niya kasi wala siyang PhilHealth. So pumunta siya doon sa isang clinic, kaya ang laki ng binayaran niya. Pero ang process gano'n pa din sa akin, yung gano'n pa din na inoperahan din. Pero meron akong isang kapitbahay doon na wala talaga din siyang binayaran. May PhilHealth siya, pero yun nga yung sa San Fabian. So kung gusto niyo magpatanggal at wala kayong budget, as long as may PhilHealth kayo, tapos wala kayong tulad nung sa akin na binayad kong 3,000, kung mahirap, syempre mahirap ang buhay ngayon, may libre naman, pumunta na lang kayo doon kasi libre naman. Tapos kung may pera naman kayo, sige pumunta kayo doon sa clinic na walang problema yun. Basta may budget kayo, may pera, ganyan, walang problema. Pero tayo kasi mga medyo nahihirapan sa buhay, hirap sa buhay, kailangan nating maghanap ng paraan para hindi tayo makagastos ng malaki tulad nung sa akin. Kung tustusin yun, ano na yun, pandemic pa yun pandemic time pa yun. Pero nakapagpatanggal ako. So, mahirap na rin sana yun. Kung alam ko lang na may libre, doon na lang sana ako pumunta. 3,000 din yun, no? Makabili na ng bigas at ulam yun. So, yun lang. Yun lang yung i-share ko ngayong gabi kasi nga mahirap talaga ang buhay. Mahirap may pterygium kasi nga laging sasakit yung ulo mo. Tapos yung paningin mo, parang alam mo yung nagkikintap-kintap na gano'n na may parang puti, no? Parang alitap-tap ka nakikita na hindi mo malaman kung sasakit bigla yung ulo mo. Nakalahati na lang yung nakikita mo sa paningin mo. Ayan, alam ko yan, nararamdaman ko palagi yan. Lagi kang magkakaroon ng yung astigmatism, ayan, meron kang dito kalahati, masakit ang ulo mo dito, tapos inuman mo ng gamot lagi, ayan, pero sa mata, dahil sa mata yon, ayan, kailangan uminom kayo lagi lang tubig, ayan, tubig palagi para maiwasan yung pananakit ng ulo kasi dati akala ko sa lang yun, kumbaga dahil kulang yung ininom ko ng tubig, yung pala dahil doon sa mata ko. Kaya nung nagpa-opera naman ako, bumaba na yung, 'di ba yung grado ng mata ko, bumaba na yon. Ito dito, before nagiging siya, 150 tas 100 ito. Ngayon naman ito 50 na lang ito. Kasi inoperahan na ito Wala na siyang tapos na siyang inoperahan. So 100 na 150 ito dati. So ngayon naman nung nagpa-check up ako kasi nga pinalitan ko yung salamin ko, ang sabi sa akin 50 na lang daw itong inoperahan. So, yun, mababa na talaga siya. Kaya malaking tulong na rin talaga yung inoperahan nila. Yung malaking tulong talaga kung magpa-opera kayo kasi nga tatanggalin nila yung tatabon dyan sa black area na nandyan sa paningin natin. Sana nasagot ko yung mga katanungan ninyo at maraming salamat po sa laging nandyan kahit na bihira man ako nakapag-upload ng videos. Ayan, bihira na ako makapagawa ng videos dahil nga sobrang busy. Ayan, at lagi na ako mag-upload ng videos. Thank you so much po sa mga laging nandyan and God bless po. Ingat po kayo palagi. So, yun lang muna. Sana nasagot ko yung katanungan. Maraming salamat po sa mga nanonood, sa mga viewers na bumalik sa akin or sa mga returning viewers natin at sa mga bago pa lang. Share nyo na rin para malaman ng mga kakilala ninyo or yung kamag-anak ninyo na may katanungan tungkol sa pugitan na huwag mag-alala at ipa-operan lang kasi nga delikado talaga siya kung tatabon dyan sa black area. So thank you so much po at dito na lang muna at see you next time at see you on my next video po. Bye!